So, in our episode of Balik Probinsya program, 3 days pa akong walang gagawin dito sa city. Kaya, punta na naman tayo sa Clark Airport. Aray. Hindi. Mag-aakap na ako ng gamit kasi hindi ko naman kailangan ng mga clothes since puro online classes ako. Iuwi ko muna kaysa pampasikip. And, yung pinsan ko naman ang pupunta sa Singapore. So, papapalit ko sa kanya yung naiuwi ko Singaporean dollars. And, yung bagahe na pinadala, isasoli ko dahil hindi ko siya na-deliver. Weekend's fun! So dahil hindi ako nagsabi na uuwi ako, sarado yung bahay, walang tao. Kaya ngayon, ang gawin natin ay mag-harvest ng mangga. Diba? Pwede na to. Ay, may dagdag. So season na ba ng mangga ngayon? Let's try. Itas tayo. Ay, yung dagta! OMG! Okay, so ito. Low-hanging fruit. Ano pa bang pwedeng i-harvest dito? Pwedeng sampalo. Kaya lang, ang taas eh. Ano? Yan ang maganda dito sa probinsya. Hindi ka magugutom sa probinsya. Ano pala? Ano ka? Anong gagawin ko? Paano papasok ng bahay? Siyempre hindi ko din na isusi dahil sanay ako na laging andito yung mga tao. Pero ba't kaya sila umalis? So, in March, April, mas dadami ng mga bunga. So I have to, I'm gonna wash it. So siyempre kaya pa sila sa probinsya, maraming pagkain dahil ang mga kamag-anak ay busy. So ayun, success done. Pause! I'm here! Kaya it's open punching every time dahil isa ka sa mga favorite na minsan patayin na coffee. First, magkape muna. Kami nagmerienda. Ang bubuksan ay ano ang laman ng ref? Dami na namang food. Parang may sinampalukan. I love it. Sinampalukan manok. Check ko muna. Magmamano muna ako. Bye. So, parang tulog pa sila. Or, mga nagpre-prepare. So, what I can do is talupan ko yung Indian mango na kinuha ko doon sa bahay ng Lala. Actually, may mangga din dito. Pero hindi ko alam kung nasa ng kanilang peeler. But pero hindi ako marunong gumamit nito. Let's try. Kasi flight nila today. Kasi yung pinsan ko na inunit, kapatid sa mami, magbibiyahe sila later. Tapos sasama na ako. Tapos balik lang ulit ako Manila. O diba? Nagpapagod talaga ako. Pero ganun talaga for family. So let's check the moment of truth. Sana maasim-asim or mag-green-green pa. Perfect! It's green! So baka hindi pa siya edible. Pero malaki na siya eh. So perfect to with patis and sining pula. At hindi ako marunong mag-talop. Kaya when I was applying in college, I was considering, kaya ko ba mag-doktor? Eh, pagtatalop nga ng gulay, hindi ko kaya. So, dapat pag nag-doktor ka, yung kamay mo ay gentle,
malumanay. Ano ba? You can control it. Yung, may tawag dun eh. Yung for the hands. Ano? Tactile. I'm not sure. Pero, kasi nga, magro-rotate ka na. Mag-o-opera ka. Kahit ano ka. Presidente or something. Kahit hindi ka maging surgeon. Iikutan mo lahat yun. And I can't do that. Dahil, kahit nung pananahi sa THE, kung ano may subject na, grade 6 and first year, hirap na hirap ako sa pagtatahi. And it's a success. So, here's my first mangga. O, diba? Ang pangit ng pagkakatalo. Mas marami pang laman na natanggal. Kesa pagbabalat. Ay, hindi. Talaga yung basyo nga lang. Ay, wow! Galing. Oh, hindi. That's better. Kaya lang messy. So, I need to find siling pula because I don't do bagong na. Hindi naman yung sasapan ko. Pati siling pula and then maybe liquid seasoning. Ay, oh, diba? Mas okay ang peeler. And I have 2 mangoes. Saka masaya dito sa family nito. Siyempre madalas kumakain together. Sabay-sabay kasi nga malalaking family kami. Mom side, like 7 sila magkakapatid. Tapos yung mga anak-anak nila 3. 7 din. So in this side of the family, ito pinakamalaking pinsan ko. Hi, Kaz! Yes! Nagbabalat lang ako ng mangga, saka nagpainit ako ng water for coffee. What's that? Vitamins? Ay, ano yan? So, I'm so happy kasi, correct, it's tinolang manok pala. So, while waiting for the chicken, and look what I found. Thai patis. So, ito pinakabonggang patis. So, I like it. Kaya wala akong makitang chili. Kaya, patis na lang. And then, liquid seasoning for our mangga. Perfect. Actually, bagong dito. Mukhang masarap. Inamay ko. Kaya lang. Hindi na nga tayo nagbabago. Ay! Hindi na marunong ano na, tamang pagbabalat. Sino-sinong nasa car later? Wait. Passport, don't forget. Printed ticket. Hirap naman ito. Passport, printed ticket. Mag-asawa. Si Dottie. Hindi, mag-asawa. Merong tinola. Nakita ko sa ref. Ano ba yung munggo nyo? Baka naman mamaya may chicharon or may baboy. Yung munggo. Wala eh. Sino nagluto? Kaya nga, dilagyan ko ng batot din. Dito sa probinsya, masaya ang buhay ko kasi lagi madaming pagkain. Makikain ako sa tropa ko, makikain ako sa mga tita ko, may pagkain sa bahay, may pagkain sa lola ko, at wala akong gastos. Kung gusto ko lang mag-contribute ng tubig at ng kuryente, pero usually, sponsored lahat. Ako lang na may umaarte na pinagpipilitan ko yung sarili ko sa Maynila. Tapos ayaw naman sa akin ng Manila. Oh my gosh, the tinola. I love it. Minute lang or isa pa. Maybe one more. Kaya yun, ang dilema ko na naman sa buhay ay for 1 year asabay digla na naman ako. Anong gagawin ko ay puro online class naman. Hindi naman na maganda sa online class. So for other wannabes mag law school, even overseas, kasi
pati exam pwede. Like, I think yung isa naming subject, magre-request din sa office na mag-digital exam kami. As in, perfect. So, anywhere, di ba? You can do your thing, class, and then exam. Ang bakal exam, ano na lang ako? Weekend class. Face-to-face kung kaya. Then, maybe 1 or 2 days na online class para I could reserve the weekdays for actual work, like office work or I don't know. Para safe tayo. And now, let the feast begin. Tapos marami pang supply dito ng coffee. This one, masarap. I think from Malaysia or Singapore, I don't know. So, hazelnut coffee. Ubusin mo natin lahat. Tapos, lagi pa nila akong pinagti-take out. Parang ini-invade yung pantry kung ano namang pinapadala sa akin. So, I got stocks. That's why, dapat favorite ka sa family. Char. Dapat cute ka. So, ano ba agenda? So, syempre, nag-aksaya na naman ako ng biyahe. Dahil, supposedly, 3 days ako dito mag-stay dahil hindi naman ako kailangan sa Manila. Eh, meron akong oblikon bukas. Nakalimutan kong iuwi yung book. Yung cases, madali naman kasi na-download ko naman. Kaya lang, nagtatanong yung prof. Syempre kung ano yung din yung explanation sa book ni Hector De Leon. Plus, may mga cases din doon. So, dapat kong aralin kasi may mga prof na very specific kung ano yung nakasulat sa libro, papadiscuss niya. Tatanungin niya yung mga explanation. Eh, dahil mahina nga ako sa ganyan, ang alam lang natin ay mag-discuss in general. So, baka matawag ako sa recit. Kasi yung last recit ko, may joker. Navigate ko lang based on my understanding. Pero, hindi ko na-discuss yung facts talaga ng case. At syempre, sinabi ko na, attorney, hindi ko po nabasa yung case. So, tinulungan niya na lang ako na parang, okay, doon sa situation na ganito, for example, ganyan. So, sinong liability doon? Kung makakalimutin pa naman ako doon, tungkol pa naman yun sa requisite, yung sa mga contracts na kapag suspensive requisite, something like that. Eh, dalawa yun. So, nabubulol pa ako. Kaya I need to step up my game. Pero now that tapusin lang tong computation and then midterms, magtitino na talaga ako. But for now, let me enjoy my kagagahan and my tinolang manok. With mangga na maasim, yes. So that's my Monday thoughts. And I hope ang mga tulad ko na ulila na wala ng family, you have a good support system also kasi ang hirap sa law school lang. Ikaw lang. Or wala nakakaintindi sa'yo. Sure, cause okay lang. 24 ngayon. Birthday kasi nung tita ko, kaya doon sila magsa-celebrate. Since doon nakabase yung pinsan ko for, I don't know, more than 10 years. Na kung pumupunta ko doon, bini-visit, nagkikita kami, tapos bibigyan nila ako ng mga pagkain, papahiram nila ako ng MRT card. Kaya, I'm blessed that kahit wala na akong parents, I have other family members, you know, who guides me, who's concerned about my welfare. Kahit hindi sila nag-agree sa ginagawa ko sa buhay na pangatlong beses ko na ito nag-aaral na naman. Siyempre, expectation ng society, bakit hindi ka nag-work? Parang tumatanda ka na. Sino mag-aalaga sa'yo pag tumanda ka? Wala ka naman jowa. Ganon. Kaya,
yun, family is love. So, that's it. Okay na ako dito. Masaya na ako. Papahinga muna ako. And no, it's change of plans. Nakatulog na ako. Buti nag-check ako sa Facebook. Hanggang 8 o'clock lang yung bus from Clark to Manila. So, hindi na ako matutulog. Alis na ako madaling araw kasi hindi ko na din kaya. Inaantok na ako. So, alis na sila ngayon. Hindi na ako sasama. Hindi na ako maghahatid sa airport. Kaya, sleepover here. Na, ganyan naman ang ginagawa ko pag may occasion dito. Makikitulog. Makikikain. And then, proceed sa mga rampa and all. Mag-wash lang. Inaantok na ako. So, babawi ako ng tulog. Kailangan ka na. Itong kinuha ko para hindi naman tumigin po. So, sila yung mga pinsan ko nagpalaki sa akin. At sila ay tatlong dalaga. Kaya ako din ay mananatiling walang jowa. Mana-mana lang yan. So, I need facial wash. No, this is serum. So, facial wash. Diba? Hindi ko kabisado ang kanyang skincare. Kaya hindi ko alam kung nasa. Shampoo na lang. Ay, grabe. Ang bula. So, bata pa lang ako, sila na nagbulaki sa akin. So, kahit nung nag-treatment yung mommy ko, magkakasama kami sa Fort Bonifacio. So, kami yung mga magpipinsan na lumaki ng super close. Kaya, hanggang paglaki na ako, solid kami. Dito ka laging nakikipasko. Tapos pag fiesta, birthday, it's always a feast. Kasi mahilig sila magluto, mahilig sila mag-host ng party. Marami silang bisita lagi. Kaya, lagi kami take out. Tapos ngayon, yung pinsan ko. Siya yung ate-ate. Siya yung pinakamatandang apo sa family. Sa maternal side. At sa bawat pamilya, may kanya-kanyang favorite na apo. So sa amin, sa mom ko, I'm the second favorite ng lola. Pero sa mga magpipinsan, I'm the first favorite. Kasi nga, ang cute-cute ko daw ng bata. Kaya, love na nila ako. And then, anong gagawin natin? Okay. Clear tayo.
tayo ay mag-skincare. So, ang pambawi ko sa pinsan ko, binibigyan ko siya ng pampalanda. So, this one, I think, Sakura something to. Binigay ko sa Japan. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, mag-sunblock ka, mag-moisturizer ka. Kasi parang approaching 50s na siya. Okay. So, ayan. Opa, saan ko ba? Ayan, eto din. Binigay ko sa kanya. So, yung eye cream na sikat sa Japan. Tapos, tinuruan ko din siya na Hada Labo. So, yung kasama nila dito sa bahay, si Ate Ellen, ay pupunta ng Japan. Magpapabili kami ng mga supplies namin at stock. What I need to finish it. So, Hada Labo cream. Pero mas maganda yung blue nito. May hyaluronic acid. So, sobrang halaga ng skincare kasi as the time goes by, nagkakaroon mo siya ng effect. Plus, it gives you confidence, lalo na pag sa school, sa recit. Diba? Maski pa paano, hindi ka nako-conscious if people will look at you. Dahil syempre kung sa Zoom, gumaganyan yung face mo sa camera and all. Tapos, syempre kung face-to-face class, mako-conscious ka, lalo na pag ikaw nag-isa sa recit. Kaya, it's a good plan to really take care of yourself. Sabi nga kanina sa seminar, parang power dressing kasi it kinda adds or boosts your confidence if you feel good about yourself. And for me, that's one. Kasi lately ka lang din na-realize na you really need to love yourself kasi walang ibang magmamahal sa'yo. Meron pang chestnut. Lagi dito may pagkain. Kaya, masaya. Diba? You really need to love yourself because sometimes, yung mga family mo na nagmamahal sa'yo, lalo na pag parents mo, who are your #1 fan and supporter. Paano pag wala na sila? Mamimiss mo yung mga nagbuboost ng confidence mo. O kaya pag malayo ka sa kanila, diba? Kanina ko kukuha ng lakas ng loob. But, ikaw mismo sa sarili mo, dapat you need to believe in yourself. You need to love yourself. Support. Diba? Ikaw ang bibili sa sarili mo. Ano gagawin ko? Magbubukas na ng aircon. Nasaan yung remote? Hindi ko din kabisado yung bahay nila. Anyhow. Mapay na nga. Toothbrush mo na ako. Bye. Good night.